Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chili. Dear Max FM. First of all, I want to greet all of you a pleasant day. By the way, my name is Lexi. 24 years old, from the land of beauty, Sarangani. Bago ko ikikwento ang aking karanasan at napagdaanan, nais ko munang humingi sa inyo ng pangunawa. Dahil sa kagustuhan kong mag-aral ng kolehiyo, kahit tutol ang aking mga magulang, dahil hindi nila ako kayang mapag-aral, gumawa ako ng paraan upang makapag-aral sa kolehiyo. Nag-apply ako ng scholarship. Natanggap naman ako. Ngunit hindi pa rin sapat ang scholarship ko dahil marami pa rin mga kailangang bilhin at babayarin. Nag-working student ako sa isang restaurant, ngunit di pa rin enough yun dahil nagbabayad pa ako ng tirahan, ng tubig, kuryente at wifi. Kasama pa ang pagkain at pamasahe, papuntang school at trabaho. Until sa nakilala ko si Mario, isang tricycle driver. Nasa edad 40 na si Mario. At siya ay single dad. May itsura si Mario at looking young. Pero hindi siyang tipong lalaking mamahalin ko. Niligawan niya ako. Pero matagal bago ko siya sinagot. Hanggang sa katagalan, sinagot ko na rin siya dahil sa kanyang mga efforts. At pagbibigay na rin ng allowance sa akin, kahit hindi ko naman hinihingi. Pero aminado ako, kahit kaunti, wala akong nararamdaman para sa kanya. Pero dahil sa matinding pangangailangan ko, kaya ako siya pinatulan. Sa makatwid, ginawa ko siyang sugar daddy. Kapag may mga pupuntahan ako, nagpapahatid ako sa kanya. Si Mario yung tipong walang sariling desisyon at plano. Dahil kung ano yung sinasabi ko, sinusunod niya. Hindi ko din alam kung may pakiramdam siya sa akin. Kasi may mga panahong nakikita niya ako sa plaza na may kasamang ibang lalaki. Pero kailanman, hindi siya nagsiselos. O pagsasabihan ako, iisip ko, baka takot lang siyang mag-react. Dahil takot siyang hiwalayan. Hanggang sa nag-4th year college ako, mas grabe ang pressure sa school. Pero dahil kay Mario, nakasurvive ako. Sa mga panahong gabi na ako makakauwi sa work, hindi ako nababahala o natatakot. Dahil kampante akong naghihintay na sa labas si Mario. Pero sa ilang taon naming mag-on, wala talaga akong nararamdaman para sa kanya. Kahit pilitin ko man. Kaya naman, every time nagla-lovemaking kami, fini-fake ko lang ang reaksyon ko. Just because I never loved him, it doesn't mean di ko na na-appreciate ang mga efforts niya. Nakikita ko naman kung gaano siya nag-effort sa peking relasyon namin. Until one day, napagod ako sa aking pagkukunwari. Pinrangka ko siya at inamin ko sa kanya ang totoong nararamdaman ko. Inamin ko sa kanya na sinubukan ko namang mahalin siya. Pero umabot na kami ng ilang taon sa kunwaring relasyon. Wala talaga akong na-feel na love. After niyang nalaman ang lahat, humingi siya ng pabor sa akin na kung pwede, dahan-dahanin lang namin ang paghihiwalay namin. Hanggang sa unti-unting mabaling ang atensyon niya sa ibang mga bagay. Pero dahil sa malaki ang utang na loob ko kay Mario, pumayag ako sa pakiusap niya. Ngunit may konting pagbabago na. Hinahatid sunod pa rin niya ako or sundo pa rin niya ako. Pero madalang na. Nagkikita pa rin kami ilang beses sa isang linggo. Bihira na lang din kaming mag-chat. Hinayaan namin ang panahon at tadhana ng mag-adjust sa feelings ni Mario. Until one day,
Nanibago na lamang ako. Dahil halos hindi na nagparamdam ni magpakita sa akin si Mario. Nagtanong-tanong ako sa mga kakilala kong kaibigan na driver ni Mario. Umabot pa ng buwan, wala na talaga akong balita sa kanya. Nitawag o reply sa chat. Hanggang sa hindi na ako nakatiis. Pinuntahan ko siya sa bahay nila at nagulat ako sa natuklasan ko. Naabutan ko siya kasama ang anak niya. At ang bagong ipinalit niya sa akin. Nagulat si Mario nang nakita ako. Na mga sandaling yon, tsaka ko naramdaman ang bagay na ilang taon kong pinagdamot kay Mario. Ang love. Bigla akong nag-alala sa kanya. Hinahanap ko ang kanyang presensya. Ngunit tila huli na. Ipinakilala niya sa akin ang bagong nobya niya na isang single mom. Pareho silang single parent. At ayon kay Mario, plano na agad nilang magpakasal. Sobra akong nasaktan sa narinig ko. Gusto ko sanang aminin sa kanya na mahal ko na siya, pero natatakot ako. Baka masira ang kaligayahan na matagal ko nang pinagdamot sa kanya. At ngayon ay natagpuan na ang kaligayahan niya. Aagawin ko pa ba? Ipagdadamot ko pa ba? Sa ilang taon naming pagsasama, marami akong na-realize na sana'y matagal ko nang pinaramdam din sa kanya. Ang peking relasyon at pagsasama namin noon, isang malaking panghihinayang ko na ngayon. Kung ganito pala ang magiging kahihinatnan ng pagsasama namin. Sana'y in-enjoy ko na at na-appreciate ko ang mga oras na nagsama kami noon. Ang itinuring kong pang sugar daddy lang noon. Minahal ko na ng totoo ngayon. Pero nasa mali ng pagkakataon at panahon. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na willing na akong mahalin siya ng totoo. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na na-appreciate ko ang lahat ng efforts and love niya. Mga kamax, please advise me. Dapat ko na ba siyang palayain? Paano ko siya papalayain kung nag-uumpisa pa lang at nag-uumpisa pa lang akong magmahal sa kanya? Sana'y mapayuhan niyo ako. Please play my requested songs. Bigyang muli. Pwede bang ako na lang ulit? At nanghihinayang. Ang inyong kamax, Lexi. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.